naman ang pangunahing suspect sa Maguindanao Massacre, si Justice Secretary Alberto Agra. Ayon kay Datu Unsay Maguindanao Mayor Andal Ampatuan Jr., naging patas lang si Agra sa kanyang desisyon. Inanunsyo rin niya ang bagong kandidatong ini-endorso umano ng kanyang buong pamilya. Nagpapatrol Maan Macapagal. Lungkot at saya raw ang nararamdaman ngayon ni ARMM Governor Zaldi Ampatuan at Ahmad Ampatuan sa pagkakaabsuelto sa kanila ni DOJ Secretary Alberto Agra sa Maguindanao Massacre. Naghalong saya at lungkot dahil sila lang ang na-dismiss, kami na apat ay wala. Hindi po kasali. Nagpapasalamat nga po kami na meron pa pong natitirang tao ng gobyerno na hindi po nadidiktahan tulad po ni Secretary Agra ng DOJ. Ipinagtanggol din niya si Agra. At tungkol po doon sa mga bumabatikos kay Secretary Agra, wala po akong nire-respeto po namin yun at sana naman po respetuhin din nila ang aming karapatan bilang tao rin at ipalabas si Secretary Agra kung ano po ang katotohanan. Giit pa ni Andal Jr., hindi kilala ng kanilang pamilya si Agra at walang nangyaring bayaran. Ni Kusing po, wala po kaming pinapalabas na pera at wala kaming ilalabas dahil wala rin kaming pera. Kung nung una ay mayroon ng inindorsong kandidato sa pagkapangulo si Unsay, pero ngayon biglang pihit siya dahil mayroon na raw bagong mamanukin sa pagkapangulo, ang kanilang buong pamilya. Bago siya dalhin sa Camp Bagong Diwa noong Huwebes, ibinida niya ang suot na bowler ni Presidential bet Manny Villar. Itong gusto ko, itong kandidato ko. Pero ngayon, ibang kulay na ang suot niya. Sa Presidente po, ang i-endorso po ng pamilya Ampatuan ay si Noynoy Aquino po. Sa Vice President po, si Vice President Senator Manuel Roas. Nung nagkita-kita po kami dito ng aking pamilya, tatay at mga kapatid ko, ang napagkasunduan po at napagkaisa namin na susuportahan bilang presidente, tatakbong presidente ay si Noynoy Aquino. Lumapit daw sa kanila ang kampo ni Noynoy para kunin ang kanilang suporta. Payo pa niya sa senador. Sir Noynoy, sana po kung nakikinig kayo, huwag niyo pong hayaan, dadayain kayo sa probinsya ng Maguindanao. Wala pong dayaan na gaganap. Pero ngayon po posible dahil wala po kami doon, dahil nakakulong po kami lahat. Iginiit pa ni Andal Jr. hindi ito estratehiya para pabagsakin si Aquino. Katunayan, ipinarating na raw nila sa kanilang mga taga-suporta na iboto si Aquino. Maan Macapagal, Patrol ng Pilipino. No thanks. Yan po ang tugon ni Ginoong Noynoy Aquino sa endorsement na ibinigay ng kontrobersyal na pamilya Ampatuan. Itinuring din ng Liberal Party na isa lamang patawa ang endorsement ng pangunahing suspect sa Maguindanao Massacre na si Dato Unsay Mayor Andal Ampatuan Jr. Papatrol, George Carino. Kadarating lang ni Senador Noynoy Aquino mula sa pangangampanya sa Butuan City nang makarating sa kanyang kaalaman na may bagong endorser pala siya. At hindi makapaniwala ang senador sa endorsement na ibinigay ng pamilya Ampatuan. Siguro joke po yun. Hindi ko po nakakausap yun. Hindi ko namin hinahabol yung kanilang endorsement. Tayo po nabiktima na po sa ARM nung tumakbo tayo 2007. Halatang gulat ang senador sa biglang pagkambyo ng pamilya Ampatuan na dating miyembro ng Partidong Lakas at nang napatalsik sa Berdeng Grupo, inampo naman ang Nacionalista Party ni Senator Manny Villar. Basta alam ko, nung sa araw, yung bowler niya suot-suot na nakita natin sa TV lahat, iba kulay po, hindi dilaw. No? Kaya ang mensahe ni Senator Noynoy. Sino ang message mo kay Dato Unsay sa suporta minibigay? No, thank you. Tinanong namin si Senador Noynoy Aquino kung posible kayang pakanadi ng mga kalaban niya ang endorsement ng mga Ampatuan para ma-turn off at mag-atrasan ng mga sumusuporta sa kanya. Sino nga ba naman politiko ang magkakagustong i-endorso ng pangunahing suspect sa Maguindanao Massacre? Ngiti lang ang naging sagot ni Senador Noynoy Aquino. George Carino, Patrol ng Pilipino, Cagayan de Oro. Pinagtibay ng Korte Suprema ang nauna nilang desisyon na nagbibigay kapangyarihan kay Pangulong Arroyo na magtalaga ng susunod na Chief Justice. Ito'y matapos ibasura ng SC ang mga apela na baligtarin ang kanilang naunang desisyon noong Marso 17. Ayon kay Supreme Court spokesperson Attorney Midas Marquez, naninindigan ang Korte Suprema, hindi sila sakop ng batas na nagbabawal sa isang Pangulo na mag-appoint ng mga opisyal bago maghalalan.
At susunod, exclusive, nagbuko ng balot secrecy folder scam, lumantad para ibunyag raw ang isa pang anomalya raw sa COMELEC. Exclusive, IT consultant ng COMELEC at isa sa mga political strategist ni Pangulong Arroyo may koneksyon umano sa isa't isa. At Derek Ramsey, nailang kay Gretchen Barreto sa gitna ng mainit nilang eksena. Abangan sa pagbabalik ng TV Patrol World.